He probably showed a first reaction on his face because he saw the secretary get startled a bit. Nagbalik siya sa mesa nito. Ilang taon na ang anak ni Leia? Super romantic yung kwento, sir. Nangingiting sabi nito. Go ahead, tell me. Isinilang si Ruby 9 months pagkaraang mamatay si Sir Giovanni. It's a miracle. Iniwanan siya ng isang buhay at napaka-cute na alaala ni Sir Giovanni. Lalo na kung iisipin, sir, sunod-sunod na yung bad things na hindi na niya hinintay matapos pa ang mga sasabihin nito. Nagmamadaling lumabas siya ng opisina at muling tinakbo ang hagdan. May anak si Leia at wala itong binanggit sa kanya. Nalinawan na ngayon ang pagtataka niya kung bakit tila ninenerbyo si Leia nang puntahan niya ito sa bahay nito noong isang umaga. Kung paano itong namutla tuwing sumusulyap siya sa bahay nito at nagpapahiwatig na gusto niyang pumasok dito. Natatakot ito na makita niya ang anak nila. Anak ni Giovanni ang bata? Damn, it was him who took her virginity. Unless Giovanni's ghost had the power to make a woman pregnant. Umaalingaw-ngaw pa sa kanya ang pahayag ni Leia na wala itong ibang naging lalaki mula nang magkahiwalay sila. Ano ang plano nito? Ilihim sa kanya habang buhay ang anak nila. And to think that just hours ago, he was praising her honesty. Buong mundo ang pinagsisinungalingan nito nang ihayag nito ang anak ni Giovanni ang bata. Yes, Ruby. Their child was an angel. But Leia? Hell no. Angels didn't lie. Nagkamali siya nang isipin niya na pinakamabuting babae nito. That she was special. That she was perfect. What was she thinking? Nang madali na siya nitong mapapaikot, hindi pa isinisilang ang babaeng nagpapaikot kay Ryan Navarre. Nagpahatid siya sa bahay ni Leia. Everything had been turned upside down. Nangako siya kay Leia na igagalang ang desisyon nito dahil ang akala niya ay kagalang-galang ito. Ngayon, sa ayaw at sa gusto nito, ay babalik ito sa kama niya at mananatili ito roon hanggang gusto niya. Ang naging desisyon pa rin ni Leia, ang nasa isip niya habang pinagmamasdan si Ruby, habang naglalaro ito sa loob ng kuna nito. Tama ba talaga ang naging desisyon niya? Kanina, muling nabanggit ni Wena na malulugod ito at sigurado ganoon din si Ruby kung may hahanap niya ang ama ng kanyang anak. Si Ryan mismo ang umamin sa kanya na wala sa plano nito ang magkakaroon ng pamilya. Iyon ang dahilan kaya sa umpisa pa lang ay itinago na niya rito si Ruby. Naniniwala siyang itatakwilang ito ni Ryan at hindi niya gugustuhin mangyari iyon kay Ruby. Mas maganda ang alam ni Ruby at ng publiko ay patay na ang ama nito kaysa ang katotohanang itinakwil ito ng ama nito. It was a stigma Ruby would carry for the rest of her life. Ngunit nawaglit sa kanya na tao lang si Ryan. Hindi niya naikonsidera na maaari sa sandaling makita nito si Ruby ay magbago bigla ang isip nito at magdesisyon ito na magiging masaya ito kung kilalanin si Ruby at aarugain ito. Bakit niya naisip na imposible para kay Ryan ang magkaroon ng pagnanais na maging totoong asawa at ama? Huli na ba ang lahat ngayon? Nakapagsisinungaling na siya kay Ryan. Naitago niya rito ang anak nila bago ito matuwa kay Ruby. Malamang na magalit na muna ito sa ginawa niya sa pagtatago ng anak nila. Hihintayin pa ba niyang maunang malaman ni Ryan na may anak sila? Kahit sino ay magsasabi sa kanya na sa mga unang oras pa lang ng pagdadalang tao niya ay may responsibilidad na siya kay Ryan na ipaalam dito ang pagkakaroon nila ng anak. Isang kasalanan
ang hindi pagtupad ng responsibilidad na iyon. Biglaan ang naging desisyon niya. She picked the phone up and dialed the number of the hotel where Ryan was staying. Isisiwalat na niya rito na nagkaanak sila at bahala na ito kung ano ang magiging desisyon nito. Kung ipapasya nito ang kamuhian siya habang buhay, ay tatanggapin niya. Huwag lang itong magtatangka na ilayo sa kanya ang anak niya dahil lalabanan niya ito. Kahit saan sila makarating at kahit ano pa ang magiging konsekwensya nito, walang sinuman ang may karapatan na ilayo siya sa kanyang anak. Wala rin siyang karapatang ilayo ang anak sa ama nito. I'm afraid Mr. Navari checked out an hour ago. The receptionist of the hotel told her on the phone. Nanlumo siya. Nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Si Ryan ang mapagbuksan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Wala na siyang nagawa nang isaliya siya nito sa pinto at pumasok ng walang imbitasyon. Nangako kang hindi mo na ako guguluhin. Pagpapaalala niya rito. Hindi ikaw ang pinuntahan ko rito. Sabi nito bago napahinto nang makita si Ruby. She's my daughter, she said. She's our daughter. Galit na sagot nito. Paano mo nalaman? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkaanak ako sa iyo? May balak akong sabihin sa, you're lying. Marami kang pagkakataong magsabi sa akin, pero hindi mo ginawa. Bakit ka ba nagngingit-ngit? Hindi mo naman gusto magkaroon ng anak? Isang masamang tingin lang ang isinagot nito sa kanya bago kinarga si Ruby. Anong gagawin mo? Nahihintakutang tanong niya rito. I'm taking her with me. Napatakbo siya rito. Akmang aagawin niya si Ruby dito, pero iniiwas nito sa kanya. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Sarkastik kong napangiti ito. Sino may sabing may iwan ka rito? Tumiim ang anyo niya. Wala pa rin akong balak magpakasal sa iyo. At sino naman ang may sabing may balak pa akong pakasalan ka? Ngayon pa na nalaman kong nagsisinungaling ka pala. I offered you a marriage because I thought you have a good heart. I was wrong. Now, you'll be my lover, not my wife. You weren't worthy to be my wife. And you weren't worthy to be my husband and a father. She wanted to snarl back at him, pero natigilan siya habang pinagmamasdan ang maingat at masuyong pagkarga ni Ryan sa kanilang anak. Hindi rin nagparamdam na pagtutol si Ruby. Mukha itong masaya sa piling ng ama nito. Matagal niyang pinangarap na makitang karga ni Ryan ang anak nila. Kung may balak kang tumutol sa gusto ko, then, magkita na lang tayo sa korte, dugtong ni Ryan. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo na mahirap akong kalaban sa korte. Hindi ako sasama sa iyo. See you in the court then. He told her grimly. Hindi ako sasama sa iyo nang hindi tayo kasal. Dugtong niya sa sinambit niya. Hindi magiging maganda para kay Ruby kung magsasama tayo ng hindi kasal. I will sleep in your bed. I will follow you around the world. Yun ay pagkatapos mo akong pakasalan. Matagal na nag-isip ito habang karga ang anak nila. Okay, we have a deal. But this I will tell you. Becoming my wife is a mistake for you. Kinagabihan ay pinakasalan ni Ryan si Leia sa sala ng isang Wes. Isa si Wena sa dalawang witnesses sa kasal nila. The other one was Mike, Ryan's assistant. Wala nang iba pang sumaksi sa nasabing kasalan. It was probably the most unromantic wedding in the history. Wala silang kamag-anak na sinabihan. Hindi na nagpalit ng damit si Ryan. Bakit niya gagawin iyon? Gayong hindi naman importante sa kanya ang nasabing okasyon.
Hindi na siya ngumingiti habang nagaganap ang kasal. Ni hindi na niya hinagkan si Leia at halos walang reaksyon sa mukha niya nang isuot niya ang singsing kay Leia. Mas madalas pa niyang pukulin ng tingin si Ruby na karga-karga ni Wena. Ni hindi pa rin siya makapaniwalang may anak na siya. At sa kasalukuyan, pawang positibo ang naramdaman niya. Hindi na siya makapaghintay na makarga at mahagkan ulit ito. And to think that only hours ago, he was determined not to have a child. Kung paanong nagtataka siya sa positibong reaksyon niya kay Ruby. Nagtataka rin siya sa bigla na nanlabing ang pakiramdam niya para kay Leia. He thought she was perfect, a woman with a pure heart. She almost made him care. She almost made him fall. For her. Pero ubod pala ito ng sinungaling. Bakit nito itinago sa kanya si Ruby? Ikinahihiya ba nito na siya ang ama ni Ruby? Naging matapat siya kay Leia. Kahit ang naging buhay niya sa piling ng kanyang lolo ay ikwinento niya rito. Bukod tanging dito lang niya ikwinento ang naging trato ng lolo niya sa kanya at sa kanyang mga magulang. Maging ang trahedyang nangyari sa pamilya niya na dumudurog sa puso niya. Tuwing alalahanin niya ay isinalaysay niya rito. Binuksan niya rito ang puso niya. Ngunit anong isinukli ni Leia sa kanya? Ano ang gusto nitong mangyari? Ang pagtawanan siya ng buong mundo dahil isa siyang malaking tanga? Huli na nang malaman niya na may anak sila. Na napaikot siya ng isang tulad lang ni Leia. He would always hate her for that. Idagdag pa na tinanggihan nito ang alok niyang kasal. Ito ang tanging babaeng inalok niya ng kasal. At pinangako ang pagkakalooban ng lahat ng mayroon siya. Ngunit ipinahiya pa rin siya nito. At mahal ba nito si Ruby? Kung ganoon, bakit hindi nito nakikitang mas magiging maganda ang kinabukasan ng anak nila sa kanya? He heard Leia talking to Wena after the wedding, expressing her gratitude to the nanny. Sa pag-uusap na iyon, nahiwatigan agad niya na may higing na si Wena na may hindi maganda sa kasal nila ni Leia. Kailangan niyang dublihin ang sahod nito upang sumama lang sa kanila. Ayaw niya ng paiba-iba ang yaya ng anak niya. Ngunit ngayon, pagkatapos ng kasal, mukhang kahit hindi niya dinagdagan ang sahod nito, ay sasama pa rin ito sa kanila upang mabantayan ang mag-ina niya. Ngayon pa lang siguro ay mabigat na ang dugo sa kanya ng yaya ng anak niya. Sino ba ang kakampihan nito kundi si Leia? Kahit siguro buong araw niya itong paliwanagan na si Leia ang may kasalanan, kaya nito tinatrato ng ganoon, ay si Leia pa rin ang papanigan nito. Hindi pa man ay may nakahanap na ng kakampi si Leia. Ngunit hindi isang yaya lang ang hahadlang sa mga balak niya sa asawa niya. Sa asawa niya. Kailanman ay hindi niya naisip na isang araw ay may babaeng tatawagin niyang asawa. From the City Hall, they went to the airport and flew off to Hawaii. From the airport, 2 convertible jeeps, one driven by Ryan, brought Leia, Ruby, and Wena to the palatial enormous beach house inside the large estate. Pag-aari ito ng isang kaibigan ni Ryan. Doon sila manunuluyan habang nasa Hawaii sila. Kanina, habang naglalakbay sila patungo sa bahay, ay ipinatikim na sa kanya ni Ryan kung ano ang magiging trato nito. Si Wena lang, habang karga nito si Ruby. Ang inimbitahan nitong sumama rito sa sasakyan nito. But she defied him. Kahit walang imbitasyon ay sumakay siya sa sasakyan nito at tumabi sa anak niya. Hindi siya sinulyapan at lalong hindi siya kinakausap ng asawa niya sa mahigit 1 oras na biyahe nila. Kinuha ni Ryan ang bata mula kay Wena at dinala ito sa malapalasyong bahay kasunod si Wena. Hindi siya sinulyapan ito o inimbitahan sa bahay.
Pinagmasdan niya ito habang karga-karga ang anak. It was a fulfillment of a dream for her. Seeing her daughter being carried lovingly by her father. Ngunit mula sa katuparang iyon ng isang pangarap, ay isang pangarap naman ang maduduro. Ang pangarap niyang mahalin ng totoo si Ryan. 2 ulit na siyang nagpapakasal. Ang una ay pinakasalan siya upang gabayan at tulungan siya. Ang pangalawa, malinaw na pinakasalan siya upang parusahan siya. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.